officially wed. Congratulations! Tinanong ni Tomas si Greg kung bakit nasa DNR si Josephine ay related ang kontrata sa human trafficking. Pinaliwanag naman ni Max na kapapanalo pa lang niya at isiniwalat niya ang iligal na operasyon ng mga mining company na may mga underage minors ang mga tauhan nila. Giniit ni Greg sa team na lihim nilang proproteksyonan ang VIP doon mismo sa venue, kaya sila ang secondary layer dahil may sariling securities ito at dahil malaking event ay siguradong madaming pulis sa lugar. Pinaliwanag ni JB na dahil second layer sila ay wala dapat makaalam na andoon sila, na agad namang pinaalala ni Max na kung may makalusot sa first line ay sila ang haharang, kaya dapat silang maghanda. Binili ni Greg si JB na siya ang maglilid ng team at sila Miguel, Tomas at Gab ang magmamanman at sila ang magpapasok ng armas sa loob at si Max naman ang nakatoka sa comms na kailangan niyang masigurado na walang makakapasok sa perimeter nila at si Andres ang magbabantay kay Barrios at dapat kailangan lagi siyang nakatingin sa VIP pero dapat ay hindi siya mahahalata. Pinaalalahanan ni Greg ang team na kritikal ang kontrata nila kaya dapat walang magkamali. Habang diniskas na din ni Miguel sa team ang tungkol kay Barrios na kontra kahirapan siya at kung nakaupo pa din ito at ang mga taong nasa likod niya sa pagpapasara ng mga minahan ay may interes laban sa komunidad na madami ang umaasa sa pinasara nilang minahan na ang posturing nito ay para siya sa kalikasan pero isang pagpapanggap labang. Habang nagsisilbi siya sa mga matataas na uri, ay hadlang sila sa mga plano nila kaya kailangan din nilang iligpit si Barrios at ang paniningil nila ay mangyayari sa isang charity event. Sabay sinabihan niya si Diego na sa kanya iasa yung misyon kaya tinanong niya kung handa na ang binata. Agad sinabihan ni Diego na may idea siya kung papaano mag-execute na dapat hindi sila ma-associate sa anumang mangyayari at hindi sila kikilos sa pagbaril sa kanya, na dapat turuan nila ng leksyon ang mga katulad ni Barrios, kaya agad sinabihan ni Miguel na gusto niya yung idea ni Diego. Nang aalis naman na sana si Andres ay sinabihan siya ni Greg na masaya siya para sa kanya dahil sa tagal ng panahon na paghahanap niya ay natagpuan niya ang kapatid niya, na agad namang nagpasalamat ang binata, lalo't malaki din ang tulong ng team kaya niya nahanap ang kapatid niya. Pasimpleng tinanong ni Greg kung saan ang punta niya sa sandaling yun at kung magkikita sila ng kapatid niya, kaya agad namang sinabi ni Andres na magkikita sila kinabukasan dahil niyaya niya ang bisitahin yung puntod ng tatay nila. Sinabihan ni Greg na maninibago sila sa kapatid niya, lalo't iba ang nagpalaki sa kanya. Sabay tinanong niya kung nakilala na niya ang umampon kay June, na agad namang inamin ng binata na hindi pa, pero ang sabi ni June ay mabuting tao ang umampon sa kanya. Habang excited naman si Gab sa gabing yun dahil pumunta sila sa rest house ng mama niya at andoon na sila Philip at ang abogado nila, na agad niyang binilin si Tomas na isuot niya yung singsing na magka-holding hands pa silang pumasok, na excited din siya dahil makukuha na niya yung manang at kalayaan niya. Agad pinakilala ni Gab sa abogado si Tomas bilang asawa niya. Sabay sinabihan niya ang papa niya na yun na ang huling beses na magkikita sila. Sabay tinanong niya kung asaan na yung mga pipirmahan niya. Sinabihan siya ng daddy niya na may maganda siyang ibabalita. Sabay pinakita niya yung marriage contract nila at sinaad niyang officially married na sila, na sobra nilang kinagulat. Sabay binati niya sila kaya hindi alam ni Tomas at Gab kung ano ang gagawin at sasabihin nila, kaya napatanong si Gab kung anong ginawa niya. Sinabihan ni Philip na parang galit pa ito, na siya na nga ang nagmagandang loob dahil ang bagal ng registrar sa munisipyo, kaya siya na ang gumawa ng paraan para ma-register ito, na kailangan yun sa pagproseso ng mga mamanahin niya, kaya wala nang nagawa pa ang dalawa pero balisa naman si Tomas. Paglabas nila ay balisa ang dalawa, na agad nagsorry si Gab kay Tomas at pinangako niya ang pagkatapos niyang makuha ang mga mana niya ay magpa-file siya ng divorce, na siya lahat ang gagastos at sinaad niyang hindi niya na-foresee na gagawin yun ng papa niya. Humingi naman ng sorry si Tomas pero hindi niya maamin kung ano ang mga nasabi niya kay Philip.
Habang sinaad naman ni JB kay Greg na hindi na niya alam kung saan niya hahanapin si Miguel, na agad namang sinabihan ni Greg na may paraan pa at si Jun yun, na agad tinanong ni JB kung sinong tinutukoy niya, kaya pinaliwanag ni Greg na ang kapatid ni Andres. Tinanong ni JB kung anong kinalaman ni Miguel sa kapatid ni Andres, na agad namang inamin ni Greg na siya ang umampon kay Jun at matagal na niyang alam. Sinumbat ni JB na wala man lang siyang nabanggit kay Andres, na hinayaan lang niyang mahirapan siya na hanapin ang kapatid niya, na kahit alam niya kung nasaan ito. Pinaliwanag ni Greg na hindi niya alam kung nasaan sila, na ang alam lang niya kapag nahanap ni Andres ang kapatid niya ay mahanap din niya si Manuel, lalo't masama ang plano ng mga Elcano na wala silang awa at marahas dahil pati mga sanggol ay pinapatay nila, kaya kailangan niyang maintindihan na may mga bagay na kailangan nilang gawin para sa ikabubuti ng iba, kaya gagamitin nila si Jun para mahanap nila si Manuel. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.